Punta ni Don Prix sa Dark Continent Part 49. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang bagong kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa ating bidang Hunter, kung saan nagising na ang lahat ng mga Bryon para tapusin siya. At nung papasugod na nga silang lahat sa ating bida, bigla silang pinigilan ng isang Bryon na nakalaban ng Hunter. At sabi niyan na tumigil na nga daw ang lahat sa kanilang gagawin, dahil meron daw siyang imumungkahi sa lahat ng mga Bryon. Dahil kung natatandaan daw nila ang sinabi ng matandang babaylan sa kanyang hula o prediksyon sa pagdating ng nakatakdang propesiya, at diyan nga ay naguluhan ang mga Bryon at tanong nila na ano daw ba ang ibig nitong sabihin. At sagot nga ng isang Bryon na ang ibig sabihin lang daw niya yung propesiyang nakatakda dumating na sa kanilang mundo. At yan nga daw walang iba kundi ang taong kaharap nila ngayon. Kaya napatigil dyan ang lahat ng mga Bryon at sabi nila na wala naman daw sinabi ang babaylan na isang tao ang nakatakda sa propesiya. Pero sagot nga ng isang Bryon, pero wala rin naman daw sinabi ang babaylan na mula sa mga halimaw ang nakatakda sa propesiya. Dahil ang sinabi nga lang daw ng matandang manghuhula na ang pagdating daw ng nakatakda sa propesiya magdadala ito ng liwanag at kapayapaan sa Dark Continent. At sagot naman ng ibang mga Bryon, pero ano daw ang patunay na ang taong ang ito ang sugo na tinutukoy sa propesiya? Dahil madali daw magsalita, pero ang kailangan nila patunay. Hanggang umirit na nga dyan si Don Prix at sabi niya na mga Bryon, isa nga akong tao na galing sa labas ng inyong mundo. At hindi ko rin alam ang tinutukoy niyong propesiya. Pero ang alam ko lang, kung magpapatuloy ang kasamaan ng mundong ito, wala nang ang katapusan. Ang kasamaan sa Dark Continent. Pero kung may lalaban lang sa kataas-taasan, yun ang susi
sa tunay na pagbabago. At dagdag pa ng ating bida na handa akong mamatay para lumaban sa mga kataas-taasan, para sa kapayapaan ng Dark Continent. Hanggang makita ng lahat ng mga Brion ang liwanag na bumabalot at pumapaligid kay Dawn Prix. At sabi nga ng Brion na nakalaban niya na hindi niyo ba nakikita ang liwanag na bumabalot sa kanya? Iyan ang patunay na siya ang sugo na nakatakda sa propesiya. Kaya mga Brion ay nagtigilan na dyan at hindi na nila inatake ang manlalakbay. At dyan nga, inilabas na ng ating bida si Rin at Kido sa kanyang black portal. At sa paglabas nga ng mga yan, mas lalo silang nagulat dahil bumungod sa kanila ang napakaraming Brion sa kanilang harapan. Pero sabi nga ni Dawn Prix sa kanila na huwag kayong matakot. Hindi naman talaga masama mga Brion. Trabaho lang nilang alagaan ng mga espesyal na yaman at ang lugar na ito. Kaya sila Kido nakampante na dyan. Hanggang nagtanong si Dawn Prix sa mga banta at sabi niya, nagaano na ba kasama ang mundo ng Dark Continent? At sagot nga ng mga Brion na matagal na panahon na nga daw na ang Dark Continent ay nababalutan ng sarit-saring kasamaan. Walang kumpay na kaguluhan at walang katapusang patayan. Dahil nagkakainan ang iba't ibang halimaw para lang mabuhay. At silang mga Brion nga daw walang magawa sa sistema na yan. Dahil ang trabaho nga daw nila ang magbantay sa mga espesyal na yaman. At pinaubayan na nga daw nila ang problema na yan sa kataas-taasan sa kanluran. Ngunit ang mga kataas-taasan daw kasi sa kabilang bahagi ng Dark Continent tila wala rin pakialam sa kasamaan ng kanilang mundo. Dahil katunayan nga daw ang mga kataas-taasan pa ang pinagmumulan ng kasamaan. Dahil pinapatay daw ng mga ito ang kahit sino na kanilang maibigang kainin. At ang mga espesyal na yaman naman daw pinagdadamot nila sa mga normal o mga mababang uring halimaw. Kaya pag nagutom ang isang halimaw kakainin niya ang kapwa niya halimaw. Kaya kawawa ang mga mahihinang nilalang dahil sila ang palaging namamatay. Nagpatuloy ang mundo sa ganitong klaseng kalakaran at sistema. Kaya lalong tumindi ang kaguluhan sa madilim na kontinente. Hanggang sinabi ng matandang babaylan na ang kasamaan daw sa Dark Continent ay meron ding katapusan. Dahil pagdating nga daw ng nakatakda sa propesiya ang sugo nga daw na ito ang magdadala ng liwanag at kapayapaan sa itim na mundo. Kaya mga halimaw naniwala at umasa sa hula na ito.
Pero lumipas na nga daw maraming panahon. Yang inaantay nilang sugo, hindi pa rin dumarating. Marami na ang namatay sa mga mababang uring halimaw. Pero patuloy pa rin silang naniniwala na darating din ang sugo na magbibigay ng liwanag sa madilim na kontinente. Hanggang isang araw, meron doon isang black portal ang biglang nagpakita. At iniisip ng mga halimaw na ito na nga daw ang inaantay nilang sugo na tinutukoy sa propesiya. Ngunit nagulat ang lahat dahil ang lumabas sa black portal hindi lang isang nilalang, kundi isang pamilya ng kasamaan. At yan pala ang isang hari sa kanluran na naghahari-harian ngayon sa silangan. Sobrang gulo na raw ng kanilang mundo at mas lalo pa yung gumulo dahil sa haring ito. Dahil ang haring ito nga daw punong-puno ng kasakiman at nag-uumapaw ang kanyang kasamaang taglay kung saan inaangkin niya ang lahat sa silangan at pinapalandakan niya na siya nga lang daw ang nag-iisang hari sa silangang bahagi. Kaya siya lang daw ang pinakamataas dito. At lahat nga daw ng tututol at kakalaban sa kanya ay akatulan niya ng kamatayan. Hanggang sinabi na nga ng mga Brion ang pangalan niyan, at ang pangalan pala ng hari na yan ay King Krego, ang masamang hari sa silangan. At patuloy ang pagkukwento ng mga Brion sa ating mga bida, at sabi pa nila na sa pamumuno nga daw ni Haring Krego sa silangan napakarami nang namatay. Dahil masyado daw itong malupit at walang puso sa mga mababang uring halimaw, kung saan sa konting pagkakamali lamang buhay agad ang katumbas na to. At sa katunayan nga daw, ang mga mahihinang nilalang ginagawang alipin o kaya naman kinakain sa kaharian. Kaya mga mababang uring halimaw daw tila nawawalan na ng pag-asa, dahil ang buhay daw nila kundi maging alipin pagkain ng mga kataas-taasan. Hanggang isang araw nabuhayan lahat ang mga halimaw, dahil dumating na nga daw ang sugo na kanilang inaantay nung mahabang panahon. At ang sugo nga na ito may pangalan doon na Supremo, at pinapalaya niya at tinutulungan ang mga alipin. At namayagpag nga daw ang pangalan ni Supremo sa silangan at umabot pa ng kanluran. Ngunit sa digmaan daw na naganap sa pagitan ng mga mababang uring halimaw kontra sa kataas-taasan, natalo nga daw ang grupo ni Supremo. At simula daw nun nawalan na ng balita sa kanya. May mga nagsasabi natalo din daw siya kay King Krego, at mayroon ding nagsasabi na pumanig na ito sa kasamaan. At dahil nga daw sa mga pangyayari na yan, mas lalong nawalan ng pag-asa
ang mga mababang uring halimaw. Dahil kung ang sugo nga daw nila natalo na, sino pa ang magliligtas sa kanila? Kaya marami daw ang tumanggap na lang na baka ito daw talaga ang kanilang kapalaran. Kundi mamatay, maging alipin habang buhay. At pagkatapos nga yan, ilipat na ang scene sa karya ng kadiliman. At pinakita nga dyan ang mga may hinang nilalang o mga normal na kawal sa karyaan. At ang mga yan nga, may pinagtatalunan tungkol sa kanilang mga pinuno. At sabi nga ng isa na mas malakas daw ang kanyang kapitan na si Captain Goblin. Pero sagot nga ng isa na hindi daw, dahil mas malakas daw ang kanyang kapitan na si Supremo. Dahil sa galing nga daw nito, tinaas ang ranggo niya bilang isang commander. Pero hirit naman ang isang tauhan na hindi rin daw, dahil mas malakas daw ang kanyang pinuno na si Commander Gorgoyle. At kaya nga daw mabilis ang pagtaas ng ranggo nito, dahil wala niyang pusong pinapatay ang lahat ng kanyang mga kalaban. Pero hirit din ang isa pang tauhan na mas malakas daw ang kanyang pinuno na si Captain Sabrak. Dahil sa lahat daw ng mga opisyalis ng hari, siya lang ang pinakamalinis magtrabaho. At lahat ng kanyang misyon ay mission success. At dahil nga daw dyan, kaya tinaas ang kanyang ranggo bilang isang commander. At dyan nga, patuloy sa pagtatalo ang mga kawal. Hanggang napadaan dyan ang dating sugo na si Supremo at pinatigil ang mga nagtatalong kawal. At sabi niya, at tigilan nga daw nila ang pag-aaway-away, dahil wala nga daw yung magandang maidudulot sa kaharian. Dahil ang importante nga daw yung katapatan sa isang grupo o yung pagtupad ng tama sa kanyang trabaho. Kaya dahil dyan, nagkasundo na ang mga kawal dahil sa magandang payo ni Supremo. At pagkatapos nga yan, biglang may nagsalita at sabi niyan, napakagaling mong magpayo, halos hindi kita makilala, at tila bumabait ka yata, Supremo. At ang nagsalita nga na yan, walang iba kundi si Commander Swamp. At tanungan ng dating sugo na ano ba ang kailangan mo? Bakit ka nandito? At sagot nga ni Swamp na meron nga daw siyang gustong ialok kay Supremo. At tanungan ng dating sugo na ano naman daw yun. At sabi nga ni Swamp, nasa totoo kasi nanggigigil ako sa mga prinsipe. Masyado silang mahihiyabang, lalo na yung isa sa kanila napiling pinakamataas. Prinsipe lang naman siya, hindi siya ang pinakamataas, kaya hindi siya dapat nagyayabang ng ganon. Ika ni Swamp na gusto ko sana magtulungan tayo, Supremo. Magsalib sa tayong dalawa para tapusin ang mga prinsipe. Total parehas na naman tayong commander ngayon, at meron na tayong mga nasasakupan. At alam kong malakas ka, Supremo, kaya kung magtutulong tayong dalawa, mataas ang tsansa na may ligpit natin ang mayayabang na prinsipe. Pero sagot nga lang ni Supremo na hindi mo alam ang sinasabi mo, Swamp. Na ang hangarin mo na yan ang maaaring magdala sa'yo sa kamatayan. At dagdag pa ng dating sugo
na hindi tayo pwedeng magsama sa isang layunin dahil magkaiba ang ating hangarin. At diyan nga sagot ni Swamp. Na bakit? Ano ba ang layunin mo, Supremo? At hindi tayo pwedeng magsanib puwersa. At sagot nga lang ng dating sugo na hindi mo na yun kailangan malaman pa. At diyan nga, biglang dumating ang ibang mga kawal ng hari at sabi nila kay Supremo na Commander Supremo, pinapatawag po kayo ng hari at pumunta daw po kayo agad doon. At pagkatapos nga yan, lipat na ang scene sa hari ng kadiliman at sa mga kataas-taasan. At diyan nga, habang nag-aantay sila kay Supremo, bigla naman nagdatingan ang iba pang mga kawal ng hari. At sila nga, meron na namang bagong masamang balita na ibabalita. At sabi nga nila, na mahal na hari, nag-report po ang mga gatekeeper at sabi po nila na meron daw pong 2 nilalang ang pumasok ng illegal sa ating mundo. Ano? Mga tagalabas na naman. Puro masasamang balita na lang ang naririnig ko. Anong uri ang 2 nilalang na yon? Mga tao rin ba sila? Ika ng hari at sagot nga ng mga kawal. Nasa ngayon nga daw, hindi pa makumpirma kung ano ba silang klaseng nilalang. Pero ang isa daw sa kanila ay lumilipad. At mapahanggang ngayon nga daw, hinahabol pa rin ito ng mga gatekeeper. At diyan nga sabi ng hari, nasabihin niyo sa pinuno ng mga gatekeeper na mag-report siya sa akin ngayon dahil gusto ko siyang makausap. At pagkatapos ngang umalis ng mga kawal, nag-usap ang hari at Reyna. At diyan nga, sabi ng Queen of Dark Continent na bakit daw kaya puro masamang balita na lang ang ulat sa kaharian. At sagot naman ng hari, pero ang masamang balitang ito, mukhang ikakasaya pa natin aking mahal. Dahil 4 na tagalabas na ang pumasok sa ating mundo. 2 tao. Pero ano naman kaya ang 2 yon? Hindi na ako makapagantay. Gusto ko na silang makita. At sabi naman ng Reyna, kahit ako, takam na makain ng mga tao. At katunayan, nag-fasting pa ako at hindi kumain. Para gutom na gutom ako pag kinain ko ang mga tao. At sagot naman ng hari, na ano ko ba aking mahal? Kumain ka muna ng mga sariwang halimaw habang nag-aantay. Baka kasi humina ang dugo mo sa sobrang gutom. At ayoko naman na mangyari sa iyo yun. At dagdag pa ng hari, pero ang maganda dahil 4 na nilalang na ang nakapasok sa ating mundo. Kaya tig-2 na tayo, aking mahal. At diyan nga, biglang may humirit at sabi niyan, na hindi naman yata makahalimaw yan aking ama. Masyado naman kayong swapang. Kadayok-dukan na yan. Gusto rin naming matikman ng mga tagalabas. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene kina Don Briggs. At diyan nga, masaya nang magpapaalam ang ating mga bida sa mga Brion. Pero bago pa nga makaalis ang ating mga bida, bigla na lang may nagsalita dyan at sabi niya, mga inutil kayong lahat.
papaalisin niyo ng buhay ang pumasok sa ating teritoryo. Di ba ang sinabi ng Haring Brion at Lord Brion na tapusin ang lahat ng pumapasok dito? At diyan na nga nagtapos ang part 49 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod pang kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!